the Lord. Can we shout hallelujah? Let there be praise. Let there be praise. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na mabuti. Purihin ka. Purihin ang dakilang pangalan sa kalagitnaan ng iyong mga banal. We glorify your name, Lord Jesus. Napakabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kailanman hindi nagkulang ang salita ng Diyos. Kailanman ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pangako. Hallelujah. Kung mayroong 2, 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, ang kanyang pangako, nandun siya sa kanyang kalagitnaan. At ang sabi ng ating inawit kanina, there's nothing like the presence of the Lord. Oh, walang katulad ang iyong banal na presensya. And because God is here, dahil nandito ang kaniyang banal na presensya, and this ground is holy ground. And that's why ang ating mga puso ay sinisikap natin maging malinis sa harapan ng Diyos. Bago pa man tayo pumarito, ang ating mga sarili ay ating inayos na sa harapan ng Diyos. Dahil siya ay Diyos na banal, Diyos na mabuti, Diyos na dakila at tapat. At kailanman ay hindi nagkulang sa kanyang pangako. Glory to God, glory to Jesus. Tayo manalangin, dakila at banal na Diyos. Aming inawit ay katotohanan, Panginoon, ang mga mensahe ng awit. We come into your presence, Lord. Kami ay lumalapit, pumapasok sa iyong banal na presensya. At sabi ng iyong salita kung saan nandun ang Espiritu ng Diyos, saan nandun ang kalayaan. Panginoon, narito ang iyong mga banal na pinalaya ng iyong salita. Pinalaya ng uncorruptible words sa aming panahon. Nandito ang mga tinig, ang mga bibig ay umaawit, sumasamba, nagbabalik, nagsasauli sa iyo ng mataas na mapuri at pasalamat dahil ikaw ay karapat-dapat sa araw na ito, Diyos. Dahil ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng papuri, ng karangalan, ng buong pasalamat dahil sa iyong kadakilaan, O Diyos. Hindi masukat, hindi kayang sabihin ang lahat. Hallelujah. Hindi kayang salitain ng bawat tinig, O Diyos. Gayunpaman, ibinabalik namin sa umagang ito ang pinakamainam na papuri at pasalamat. Hallelujah. Tunay, O Diyos, na sa iyong presensya, ang mga sawi ay binibigyan mo ng kagalakan. Ang mga broken-hearted ay nire-restore ng iyong presensya, O Diyos. Oh, salamat sa araw na ito, Panginoon. Pagkatapos ng mga unos, ng mga bagyo, ay pinatunayan mo na ikaw ay buhay sa iyong mga banal. Ikaw ay karapat-dapat, O Diyos, sa ulian ng papuri at pasalamat sa araw na ito. Dahil hindi ka lang, O Diyos, nagkakaloob ng mga pangangailangan. Ikaw ay nagliligtas ng buhay. Hallelujah. Ikaw, Diyos, ay nag-iingat sa aming mga lakad, nagbabantay araw-araw, nagsusugo ng iyong mga anghel upang bantayan ang bawat isa, O Diyos. Hallelujah, ng iyong mga banal. Salamat sa araw na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tunay, ikaw ay dakilang Diyos sa bawat isa. Lord, salamat, Panginoon. Tunay, ang mga awit na ito ay para sa iyo. Inihahandog namin, Panginoon, the least that we can do sa araw na ito, O Diyos, ay salitain, sabihin, ipahayag ang iyong kadakilaan. At higit pa riyan ay wala na kami ibang magagawa pa, Panginoon. Oh, salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Salamat sa iyong kabanalan sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong mga salitang dalisay, O Diyos. Salamat na naglilinis sa buhay ng iyong mga banal, ng iyong iglesia. Salamat na nagtutuwid sa buhay namin, sa aming mga lakad, nag-aayos, nagmamolde, nagpapatibay sa pananampalataya. Nagpapalakas ng aming mga pagkataong loob upang kami ay magpatuloy na maglilingkod at lalakad sa iyong salita sa uling mga araw. Panginoon, may you bless once again your word.
Bless our hearts. Bless mo, Panginoon, ang aming mga kaisipan. Alisin ang mga doubts sa aming mga puso, Panginoon. Alisin ang mga bagay na hindi maayos. Isauli mo, Diyos, ang mga kagalakan sa aming mga puso. Naalala ko ang sanglinya ng aming inawit kanina, Panginoon, that even in the darkest hour, we will sing and we will praise you. Hallelujah. Oh, wala kaming maidadahilan, Panginoon. Dahil ikaw ang nagkakaloob, ikaw ang nagbabawi. Hallelujah. Ikaw ang sumusugat. Ikaw din ang nagsabi na ako ang magpapagaling ng sugat. Hallelujah. Ikaw ang nagpapahintulot ng mga kahirapan sa sanlibutan, ng mga trouble, lahat ng kaguluhan, O Diyos, para ang tao ay sanayin sa lahat ng bagay. At narito, O Diyos, ang iyong mga tinubos ng iyong banal na dugo, ng iyong salita sa uling mga araw. Kami man ay hindi na, O Diyos, exempted sa mga bagay na ito. Bagamat maaaring may mga kalumbayan at maaaring may naranasan mga kabigatan. Hallelujah! There's nothing like the presence of our Lord na may magagawa sa aming mga pangangailangan. Dahil ang Diyos ay nagmamay-ari ng lahat ng bagay. May magagawa siya sa aming mga pangangailangan. Siya ay Diyos na malakas at mga pangyarihan na Diyos na pinaglingkuran ng aming mga magulang sa nakalipas na panahon. Still the gods whom we serve today. The ever-present God, Diyos na patuloy na gumagawa, patuloy na tumutulong sa bawat isa sa mga panahon ng kahirapan. Panginoon, pagpalain ng iyong mga salita na aming pag-uusapan, O Diyos, pagpalain ng bawat isa mula sa mga kabataan hanggang sa mga magulang. At kung meron mga kahilingan, Panginoon, naalala ko ang isang kapatid na nagpapaabot ng prayer request, anuman ang mga trouble or kaguluhan na ginagawa ng diablo sa kaniyang buhay, Lord, may you bless his life with strength and power and might, Lord. Bigyan mo pa siya ng kalakasan, aming kapatid, Brother J.M., Lord. At ilang pang mga kahilingan maaring na ipapabot sa araw na ito, O Diyos. Ikaw lamang aming Diyos na patuloy na tumutugon sa aming mga kahilingan. Pagpalain, O Diyos, sa bawat isa, at patuloy kaming humihingi ng tawad kung kami man ay nagkulang sa aming mga gawa, sa mga salita, namin na salita, O Diyos, na nakalipas sa mga araw. Kung kami ay nakapagbigay, Panginoon, ng bigat sa sino man, Lord, kami humingi ng tawad, Panginoon, na express na ito, Diyos, ay kalooban mo na mangyari, Panginoon, na kami ay maging mababa sa isa't isa, magpasakop sa isa't isa, magpasana ng mga bigat sa isa't isa, hallelujah, at bayaan, Panginoon, na ikaw lamang siyang masaulian na ang iyong kalwalatian ang patuloy na mahayag sa buhay ng bawat isa. Lahat ng ito ay aming maingat na ibinabalik. Lahat ng papuri, kalwalatian, pasalamat, kadakilaan ay sa iyo lamang, O Diyos, sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Natin palapakan ng Panginoon. Once again, can we shout, praise the Lord? Praise the name of the Lord. Puri ng Panginoon, and habang tayo nakatayo, ay atin lamang basahin ang ating teksto. Sa aklat ng Joshua na ating tinalakay last time, 2 Sundays ago. Isang talata lang muna sa Joshua chapter 3 verse 5. And Joshua said to the people sa Israel, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Can you say Amen? Amen. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos. Lahat ay malayang makaupo. At pagpalayan ng Diyos ang bawat isa. Sa magandang umaga po ang aking pagbati sa lahat, sa bawat isa na nandito ngayon. I'm not sure kung dahil last Sunday ay nagpahayag yata si Ate Joy, Sister Joy, na nandito no Sunday afternoon na sa seminar ng mga brothers na parang dito yata sila this coming Sunday. So, this morning. So, hindi ko lang kung nandyan or dumating na ba, wala, no? Okay. Ang hirap pagka hindi mo sure.
At sabi niya kasi magsusurprise na lang siya. Just praying, continuous, ating Pastor Jonathan. Isang buwan na rin siyang hindi nangangaral sa kanilang church. At siya ay naglaan ng panahon sa kanyang tinatawag na sabbatical. So, nagpahinga siya sa pangaral, yet siya naman ay nandoon sa mga gawain din, pumapasyal sa mga gawain. So, I don't know kung tuloy sa araw na ito. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Salamat sa napakasarap na presensya ng Diyos. Sino nag-enjoy sa presensya ng Panginoon, mga kapatid? At patunayan na hindi tayo iniwan kailanman. At hindi kayo kailanman iniwan ng Panginoon. Kasama natin siya sa maraming mga labanan. Pagbati muna sa ating lahat at special mention siguro ito. Nabalitaan ko lang sa ating cum laude. Kilala nyo? Ating palapakan ng Panginoon mapad sa buhay natin kapatid Sister Kyla. Praise the Lord. Pray ng Panginoon sa buhay niya, sa kanyang panahon ng pag-aaral. Tama ba? Baka nung mali ako, cum laude. Congratulations. Ang Diyos ang magpala pa. Ano man ang plano ng Panginoon sa ating kapatid. Ang Diyos ang patuloy na sumama sa kanyang buhay at nakakatuwang isipin dahil kahit pitit, di ba? Pitit. Ilan taon yun? Natural, 4 years course? 4 years. Pabalik-balik sa school, araw-araw, biyahe. Hindi siya, of course, hindi mawawala yung pag-aalala dahil lalo na pagbabae at pag ginagabi na sa daan. Pero salamat sa mga panahon na ang Diyos ay kasama niya, nag-ingat, nagbantay, maaring may mga panahon na may mga disgrasya, pero nandyan ang biyaya ng Diyos na siya ay iningatan. Salamat sa Panginoon at sa mga accomplishment na meron tayo. Lagi natin ibalik sa Diyos ang papuri at pasalamat dahil hindi ito mangyari sa atin kung wala rin ang biyaya ng Panginoon. So, anumang bagay na ating tanggap, anumang bagay na ating natamo sa Panginoon ay ibalik lagi sa Kanya ang kaluwalhatian. So, this afternoon ay mag-hold tayo muli ng Mrs. Meeting. So, ating bigyang daan at pagandaan din natin as ito yung aming napag-usapan na mag-rotation yung Mrs. Meeting. Last March tayo, I think, nung nag-hold tayo ng meeting. So, ilang buwan na rin, 3 months or 4 months na. So, hindi ko alam kung ano yung mga preparation na naihanda ng mga kapatid. So, atin na lamang idalangin na pagkasya ng Panginoon ang ating mga nakayanan sa preparation. Okay, so ilang mga announcement, marahil mamaya ay ating bibigay. At ating munang bigyan daan ang ilang mga bagay sa salita ng Diyos. At ayokong sabihin na maigsi lang kasi ilang beses na nangyari kapag sinasabi ko na mga 1 oras, napapahaba. So, kung ano yung ibibigay ng Panginoon sa atin sa araw nito. Pero sikapin ko po para mapaganda natin ang pag-host ng ministers meeting. Ating pagsa ay hindi naman siya actually karugtong pero sort of continuation ng ating nilalakay last 2 Sundays ago na listen and receive instructions. Ating pagsa sa umagang ito ay bigyan ko na lang pamagat na sanctify yourselves for the wonderful works of God. Inyong i-concentrate, inyong pabanalin ang inyong sarili dahil bukas ay mayroong gagawing himala ang Diyos. Sino po ang sumasampalataya, mga kapatid? Dahil bukas ay mayroong dakilang bagay. So yan ang sinabi ni Josue. Sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Napakasarap ng mga salitang ito, mga kapatid, dahil ito ay confirmation ng mga bagay na ipinangako ng Diyos
sa kanilang mga magulang. Gusto ko lang pag-usapan ng bagay nito mga kapatid as we are preparing. Are you prepared mga kapatid sa mga bagay pa na gagawin ng Panginoon sa buhay ninyo? Dahil lagi namin sinasabi sa inyo, hindi pa ito ang kapunuan ng lahat, hindi pa ito yung kalubusan ng lahat ng bagay at may mga bagay pa na nag-aantay sa iglesyang ito, sa ministry, sa kabuuan ng Bride of Christ sa ating panahon. At hindi pa natin naabot, kahit man si Pablo ay nagsabi, hindi ko pa naabot ang lahat ng bagay o inaaring naabot ang lahat ng bagay. Pero ang ginagawa niya is nagpapatuloy siya. 'Di ba? Sabi niya, I keep pressing on toward the goal. Kaya sa ating panahon ay ganoon din naman ang ating pananampalataya. Kaya tingnan niyo yung ating mga may edad na sa iglesia. Kahit ang ilan ay kinuha na ng Diyos, nagpahinga na. Pero yung mga natiling buhay ay meron pa ring buhay na pag-asa. Kahit nagkakaedad na tayo, tumatanda na, ang laman ay tumatanda na. Kahit man ako ay marami na ring nararamdaman sa katawan dahil sa edad na rin. At nung last, I think, 3 days ago ba yun or 4 days ago, sinumpunan naman ako ng aking sikmura sa acid. Kaya wala akong magawa kundi humingi ng biyaya sa Panginoon. Yung aking may bahay, hindi na rin makatulog dahil balikwas dito, balikwas doon. Hindi ko alam anong tulog gagawin ko. Dahil sa umaangat ang sakit ng sikmura sa acid. So marami tayong pinagdadaanan, marami tayong labanan, sabi nga ng Scripture, hindi nila, sabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Pablo, hindi niya alam na meron siyang mga trouble na maraming pinagdaanan. Diba? Maraming mga sakit. But sabi ng ating inawit kanina, napaka-ganda dahil kung tayo ay totoong sumasampalataya sa Diyos, sabi ng awit, even in the darkest hour. Diba? Kahit man lubog na sabihin natin, kahit na marami ng problema dumating sa iyo, at yan ay pinakamadilim na panahon sa iyo. But even in the darkest hour, ang Diyos ay karapat-dapat pa rin. Hinang-hina na yung laman mo, wala ka ng lakas para bumangon sa higaan. Tulad ng aming nanay, Lisa. But I believe she is still praying and worshiping in her heart. Kahit nakahiga ay ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso ay nangungusap pa rin sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos nagsabi, wala tayong tatamuing anuman maliban ang Diyos ang nagkaloob. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mabawi, ang Diyos ang nagbigay daan, ang Diyos ang nangako, ang Diyos ang nagsalita, ang Diyos ang tutupad ng kanyang sinalita. Siya ang gagawa sa lahat ng bagay. So dito, sa panahon na ito, ang Israel ay preparing for the promised land. At ang mga lingkod ng Diyos, ang mga magagawa ay laging nagtatanong sa atin, tayo ba ay naniniwala pa rin sa mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos? Tayo ba ay sumasampalataya pa rin na hindi pa natin naaabot ang dulo? Hindi pa natin naranasan ang una at huling ulan. Maaring ito'y nagpapasimula na dahil even sa panahon ng prophet sa kanyang ministry ay naranasan na ang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos. At ang manifestation ng kapangyarihan at kalakasan ay nangyari to the point na kahit ang mga namatay na ay ibinuhay ng Panginoon. Sino siya yung nakakaalala? Ilan ang mga patay na ibinangon ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng prophet sa kanyang ministry. Dahil si Jesus din mismo nagsabi na greater than this shall you do. So generally speaking, kahit sa ministry na ito, ay hindi pa natin naranasan. Maaaring individually, bawat isa, bawat tahanan or sino man sa atin ay mayroong mga individual experiences, pero sa kabuuan ay we still hoping and waiting
yung nga lang rapture na ating sinasampalatayanan. But anyways, masampalataya pa ba rin tayo sa rapture? Na merong scripture nagsabi na aagawin ang nobya ni Kristo. Aagawin tayo sa alapab. Kailan yung mangyari? Hindi natin alam. Pero merong gagawin ng Diyos na dakilang bagay bago ang pag-agaw para gisingin at ibangon ang kaniyang iglesia. Para yung mga mahihina ay lubusan ng palakasin ng Diyos. Para yung marami pang mga doubt ay tuluyan ng alisin ang doubt sa kanilang mga puso. Na sinasabi ng mga tao sa panahon ng mga apostol, nasaan ang pagbabalik ng Panginoon dahil ang sanlibutan ay nanatili pa rin as kung paano siya kahapon. Pero sa ating panahon, as we continue sa pananampalataya, ay meron tayong pinanghawakan ng mga pangako ng Diyos. Meron pa ba kayong hinahawakan na pangako ng Diyos, mga kapatid? Buhay pa ba ang pag-asa na naitanim sa ating mga puso 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago na, nang tayo ay mabaptize, nang tayo ay tumanggap sa salita ng Diyos, sa mensahe sa ating panahon, at tayo ay lumakad sa pananampalataya, nagpatuloy, maraming sinuong na problema, ng mga trials, pero sa biyaya ng Diyos, nandito pa rin tayo. Hindi ba yun ay dahilan na para ang Diyos ay madakila sa ating kalagitnaan, na ang Diyos ay patuloy pang mag-manifest ang kalakasan ng kapangyarihan dahil any moment, bukas or maaring sa makalawa, next month, ay meron ang gagawin ng Diyos. We're still hoping. Hindi tayo nawawala ng pag-asa dahil ang sabi ni Pablo, buhay ang ating pag-asa. So, ano pa man ang mga plano ng Diyos? So, nagpapatuloy lang tayo. Kaya yung mga nag-aaral pa rin. Sunog kilay, sabi nila. Pero niwala ko na wala naman sa atin dito nag-aaral para ang ating goal ay, di ba, Sister Kyla? Gusto kong maging cum laude someday. Pero kapag ang Diyos ay nagbigay, sino naman ang pwedeng pumigil? Ang ating panampalataya ay hindi nagdadala sa atin sa mga bagay sa lupa ng mga karangyaan. Ang ating panampalataya ay nakatuon doon sa dulo. Hoping na mayroong pang gagawin ng Diyos, mayroong pang dakilang bagay na gagawin ng Diyos. Ating balikan ng Jeremiah. Familiar sa atin to, no? Dahil sabi dyan, I will give you a future and a hope. For I know the plans that I have for you. Di ba, napagandang tingnan na may Diyos na nakakaalam ng buhay natin. May Diyos na may plano. May Diyos na naghanda ng mabubuting bagay. At wala tayong kaalam-alam, wala tayong malay. Sabi nga ni Pablo, nang tayo patay sa kasalanan, Christ died for us. Wala tayong alam. Ignorant tayo sa mga plano ng Diyos until such day na tayo tinawag. Nang sabi sa ng Diyos, kapag inyo narinig ang kanyang tinig, huwag niyong pamagtigasin ang inyong mga puso. Dahil ang Diyos ay nangungusap. God still speaks, sabi nga ng inawit kanina. Ang Diyos ay patuloy nagpapadala ng salita sa tamang panahon. Kaya dyan, sabi dyan, declares the Lord, plans for prosperity. So, ang Diyos ay magbigay ng prosperity, ano mga bagay ito, material o spiritual na mga bagay, then so be it. Plans for prosperity and not for disaster. To give you a future and a hope. Sa King James Version, to give you an expected end. Unexpected end. Expected end means, sa Hebrew, is hope, leads, or thing that I long for. So, napaganda ng meaning niya. Future and the hope, yung bukas, yung darating na bukas, ay naglaan ng Diyos ng pag-asa, ng buhay, mga bagay na ating nilalong, na lahat ito'y laman ng mga pangako ng Diyos because hindi ka pwedeng maglong sa isang bagay na hindi mo tinanggap. Kung hindi ito pinangako ng Diyos. Kung walang salita na dumating sa atin, wala tayong aasahan, of course. Pero dahil ang Diyos ay nangako, ang Diyos ay nagplano, at nakita natin sa Scripture, sa mga salita ng Diyos,
ay napakarami ng kanyang plano sa buhay ng mga banal. Lalo na sa ating panahon, bago ang kapunuan ng hintil na bahagi ng plano ng Diyos sa huling mga araw. Ang Diyos ay naglagay o naglaan na ng expected ends. So mayroong hope, may buhay, may mga bagay na ating inaasahan sa ating panahon, hinahawakan natin, tinatayuan natin ang mga pangako ng Diyos. At ang sabi natin ginawit kanina, we lives and move because may Diyos. Because may salita, may pinangako ang Diyos at doon tayo nabubuhay, doon tayo umaasa. We're longing sa future, sa mga bagay na gagawin ng Diyos ay naharap. Pero ang Diyos ay hindi siya nagbabago sa kaniyang salita. Ang Diyos ay naglalagay ng order, ng ayos, ng kaayusan. Para kapag tayo ay nakaabot doon sa dulo, ang ating kagalakan ay lubos na kagalakan na mula sa Diyos. Kapag ito ay bahagi, what I mean is, kapag ito ay bahagi sa mga plano ng Diyos, na may kinalaman sa mga bagay na darating. So ano ito nasa kaisipan ng Diyos? The good things. Sabi diyan, mga bagay na mabuti at hindi mga bagay na masama o hindi sa ikasasama ng mga mananampalataya. So ibig sabihin ng expected end is hope lived or those things that we long for. So ano itong mga kaisipan ng Diyos? Mga mabubuting plano, mga mabubuting bagay na isang araw ay tutuparin ng Diyos sa kanyang mga banal na sumasampalataya. Mga plano, mga kaisipan ng Diyos sa nakalipas na mahaba ng panahon na sabi ng Scripture, it is being reserved. Diba? Inihanda ng Diyos. Bago pa lalaki ng sanlibutan ay inihanda na ng Diyos. Preserved for those who believed sa huling mga araw. Sabi ni John, it was being preserved for you na siyang marirevealed sa huling mga araw. So mayroong mga plano ang Diyos, may mga kaisipan siya na inihanda na niya sa nakalipas na mahaba ng panahon. At sino ang sumasampalataya? God knows the plan for His people. God knows what He is doing. Alam ng Diyos ang kanyang mga ginagawa. Alam ng Diyos ang kanyang sinasalita. Alam ng Diyos ang kanyang mga plano. Kailanman hindi nagkakamali ang Diyos. Kahit sa panahon na mayroon tayong mga karamdaman, hindi nagkamali ang Diyos ng pagpapahintulot. Dahil gusto niya siya ay madakila as a healer. Hindi nagkamali ang Diyos na tayo ay sumuong sa maraming problema para patunayan na may Diyos na kaya kang ibangon. Tapat ang Diyos, mga kapatid. Amen po ba? Sabi ng Apostol Pablo, siya na tumawag sa atin ay faithful and true, na siya rin ang gagawa. So yung mga tinawag ng Diyos, yung kanyang mga hirang before the foundation of the world, na kanyang tinawag sa tamang panahon. So sa panahon na yan ng Israel, so lumipas na yung mga panahon, yung mga taon, binasa natin sa ating paksalas 2 Sundays ago, preparation for promised land, at ang Diyos na tumawag sa kanilang mga magulang ang naghahanda ng mga mabuting mga bagay para patunayan sa bayan ng Israel, sabi ng kanyang salita, hindi siya katulad ng tao na nakakalimot o nagsisinungaling. Just want to read Exodus chapter 6, sabi diyan, dahil ganito ang pangako ng Diyos sa bayan ng Israel, I will bring you to the land. Exodus 6 verse 8, which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a possession. I am the Lord. So ang Diyos ang nangako, ang Diyos ang nagsalita, hindi si Moises. Hindi si Moises ang nagplano ng maraming mga bagay, siya ay instrument lamang ng Diyos. Hindi si Abraham, hindi si Isaac, hindi si Jacob, lahat sila ay naging bahagi lamang sa mga plano ng Diyos. At wala tayong kinalaman dito mga kapatid sa mga inihanda ng Diyos. Tayo ay bahagi lamang sa mga mabubuting bagay na inihanda ng Diyos.
We're just being a part. Tayo ay part. So hindi tayo bahagi doon sa kung ano yung naging purpose ng Diyos, kung ano yung naging mabubuting kaisipan ng Diyos na inihanda before the foundation of the world. Lahat ito ay nasa kaisipan na ng Diyos. At nag-manifest through time hanggang sa ating panahon. Hanggang sa ang Diyos ay nangungusap even sa ating panahon. Sa panahon ng preparation for the rapture. We are in the preparation for the rapture, mga kapatid. Huwag niyo kalimutan, dapat tayo ay naghahanda na. Sabi pa nga na nabasa, ang mga sasalubong lamang sa Panginoon ay yung mga naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. At kung hindi tayo naghahanda, wala tayong inaasahan anuman. Tayo ay lakad dito, lakad doon lang. Kung ano lang yung mangyari sa bukas, ay doon lang tayo. Pero mayroong paghahanda na ginagawa ang Diyos sa magitan ng kanyang salita ay inihanda ang iglesia. Tawag niyan, tayo ay dinadalisay ng salita ng Diyos. Tayo ay inaayos, minamolde. Ang Diyos ang siyang nagsasaayos ng lahat ng bagay. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa aklat ng Korinto, sa mga taga-Korinto, na ang Diyos, ang sabi doon, siya ang nag-set in order ng lahat ng bagay. Para pag ang Diyos ay pumapanaog or tawag niyan, bumababa ang kanyang presensya, ang congregation, ang crowds, ang mga mananampalataya ay laging prepared for the glory, for the presence. So kayo ay naghahanda kayo para kayo ay sumalubong sa presensya ng Panginoon sa araw na ito. Sino sa inyo ang sumasampalataya pa rin na ang Diyos ay pumapanahog sa kanyang iglesia? Sabi natin sa leader kanina, His presence is here. Ang presensya ng Panginoon nandito, pumapanaog siya para gawin ang kanyang salita, para gawin niya ang kanyang kalooban, para tayo ay i-comfort sa maraming mga bagay. Sino ang nagagalak sa inyo, mga kapatid? Ang Diyos ang siyang comfort sa panahon ng trouble. Hallelujah! Sa panahon ng maraming mga pangailangan, sa panahon ng maraming ang doubt ay bumabangon sa atin, ang Diyos ay pumapanaog. Hallelujah! At ang Diyos ang siyang nagko-comfort sa buhay ng bawat isa. So this is what the word of the Lord na kaniyang ipinangako. I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a possession. So kung tayo ay nakakaalam or tayo ay aware sa mga pangako ng Diyos at tayo ay totoong sumasampalataya, then pwede natin sabihin ngayon, hindi ang Diyos nakalimot. Hindi ang Diyos, hindi niya na-overlook. Tayo minsan, na-overlook natin ang maraming mga bagay, pero ang Diyos ay walang lingid sa Kanya. All that was being prepared ay inihanda ng Diyos, inilagay ng Diyos sa lahat ng bagay. And that's why sa panahon na ito na ang Israel ay preparing for crossing the Jordan River, ang Diyos ay naglagay ng order, so hindi ko na pabalikan nilang mga bagay na ating dinaanan 2 weeks ago. Pero dito ating tingnan ng Joshua chapter 1. Ang sabi sa verse 10, Then Joshua commanded the officers of the people, saying, Pass through the camps and command the people, saying, Prepare provisions for yourselves. So, most likely, ito ay mga pangailangan sa laman, sa araw-araw. Or mga pisikal na pangailangan. Prepare for yourselves. Dahil nga sila ay naglalakbay. For within 3 days, but mamaya tingnan natin mga kapatid, no, how the Lord prepares these people. For within 3 days, you will cross over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God is giving you to possess. And to the Reubenites, the Gadites, and half the tribe of Manasseh, Joshua spoke, saying, Remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, The Lord your God is giving you rest and is giving you this land. 3 days before the crossing of the Jordan River,
Muli, ang Diyos ay nangusap through Joshua na ang lupain na ito ay ibibigay sa inyo. So ito ay inihanda na ng Diyos para i-possess ng Israel, para ariin, i-claim, dahil hindi tao ang nangako, Diyos ang nangako, at ang Diyos din ang gagawa ng paraan para ito ay maklaim ng bayan ng Israel. Kaya nga sabi sa inyo 2 Sundays ago na hindi talaga madaling maari or ariin or makuha ang mga pangako ng Diyos. Ito'y nangangailangan ng maraming lakas at biyaya, hindi sa atin kundi sa Diyos din mismo. Ito'y nangangailangan ng provisions, nangangailangan ng pagkilos ng Diyos, pagtuturo, maraming instruction, pagpapaalala, pagre-reminds. Sa lahat ng bagay na inihanda ng Diyos, God is preparing sa isang bagay na siya rin ang nangako. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan, kaya pinapakita dyan, ang Diyos ang gumagawa ng paghahanda, dahil ang Diyos din ang nangako, Diyos din ang tutupad ng kanyang mga inihanda sa bayan ng Israel. Sa ating panahon, tayo ay tawag niyan, ng church ay pinalalakas through teaching. Yung term na ginagamit madalas ng mga preacher, yung teaching rain sa ating panahon. Naniniwala ako na ang church ay ginagay tayo ng spirit of teaching sa ating panahon. Na ang church ay nilulubos sa maraming pagtuturo, pag-aalalay ng salita ng Diyos, pag-enlighten sa mga plano pa ng Diyos, sa mga kaisipan ng Diyos, katulad ng pagpapabanal, paglilinis sa ating sarili, pag-aayos sa ating sarili, paghahanda ng ating mga puso while preparing for the presence of the Lord. Ginagawa niyo ba yan, mga kapatid? Inihahanda niyo mga puso while preparing sa service. Kaya nga mas mainam, ang mga advice noon, Pastor Franco, ay yan din ang kanyang ina-advise. Pagpasok niyo sa pintuan ng bahay-sambahan, umpo ng tahimik, manalangin, at umanda sa gagawin ng Diyos. Ayusin ang sarili, ayusin ang mga puso, alisin ang mga doubts sa ating mga puso, dahil ang Diyos ay naghanda ng mga dakilang mga bagay. So mayroon tayong tinatawag na teaching reign sa ating panahon na siyang nagpapalago sa pananampalataya ng iglesia, nagdadala sa atin sa mas malawak na pagkakilala sa kalooban ng Diyos. Sinasabi natin, ito yung nagmumolde sa atin, ito yung naghahanda para sa mas mainam or mas malaking pagkilos na gagawin ng Diyos. Kaya sa panahon na ito ng Israel, before crossing the Jordan River, ang Diyos ay mayroong gustong ituro sa bayan. At ito yung sinabi ni Joshua sa ating text na binasa, na bago ariin ng bayan ng Israel ang promised land, bago man lang kailang mga paa ay tumungtong doon sa lupang pangako, ang Diyos ay nagbigay ng isang mahalagang instruction, at yun ay ang pagpapabanal ng kanilang sarili. Ang sabi diyan, balikan natin, and Joshua said to the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. So ano po ang inyo nakikita sa instruction ni Joshua? Of course, ito yung utos ng Diyos. Isang bagay ang ating dapat tingnan, God is preparing His people before na sila ay mag-cross sa Jordan. Gustong sabihin ng Diyos sa bayan ng Israel, mayroon akong inihahandang mabuting bagay. God is preparing for, sabihin natin, something great for His people. Bago pa man tumungtong ang kanilang mga paa sa promised lands,
bago pa man lubusang ang church ay dalhin sa kalwalhatian, mayroong inihahanda ang Diyos. Mayroong dakilang bagay na inihanda ang Diyos na kanyang gagawin before the caught-up. Bago ang pag-caught-up sa iglesia, ay mayroong munang pagbubuhos ng saganang Espiritu ng Diyos, ang una at ang huling ulan. It's like a preparation sa isang bagay na inihanda ng Diyos sa darating. Nang sabi natin kanina, ito yung ating nilolonging. By the way, are you longing for that great day? Nang sabihin ni John, hindi pa natin nakita ang Panginoon, pero tayo ay umibig sa Kanya. Hindi pa natin nakita of course, in His very person, kung paano siya ay nakita ng mga alagad, nahawakan, nakasama. Pero of course, iba na ang kalagayan ng Panginoon, siya ay glorified. Pero hindi pa natin alam kung ano sabi nga ni John, hindi pa natin alam kung ano yung magiging ano tayo. But we're longing for that day. We're hoping and we're looking to lead. Tayo ay nakatingin para tayo ay makaranas, mabuhay sa ganung bagay. Pero bago mangyari yun, sino sumasampalataya, mayroon pang inihahanda ang Diyos ng mga dakilang bagay. We're longing sa kalagitnaan ng gawain na ito, yung mga karamdaman ay wasakin ng Diyos. By His Spirit, ang sabi ng Panginoon, sa aking pangalan, inyong ipapatong inyong mga kamay sa may masakit, at ito ay pagagalingin ng Panginoon. Ang mga inaaliban ng mga samang espiritu ay palalayain ng Panginoon. Hallelujah. Ano ibig sabihin ng salitang wonder? Sa Hebrew word, itong wonder na ito, ang sabi doon, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Sa Hebrew word, it speaks of great. Ibig sabihin, great, difficult. Difficult or wonderful things. So, yung inahanda ng Diyos in preparation sa Promised Land, ang Diyos ay naghahanda pa ng great things before these people. Walang kamalay-malay, hindi alam ni Joshua, hindi alam ng bayan ng Israel kung ano yung mga bagay na gagawin ng Diyos in crossing the river. Pero ang Diyos ay naghahanda ng wonder things, those things na mahirap sa tao. Ang Diyos ay naghahanda ng wonderful things, ang Diyos ay naglaan na pala ng, ang isang meaning pa niyan is hidden things or things too high. Dahil mamaya makikita natin, hindi yun madaling paraan, hindi yun madaling bagay na gagawin ni Joshua at ng bayan ng Israel. Yun ay nangailangan ng kapangyarihan na galing sa presensya ng Diyos. Kaya tayo, kapag tayo ay, in preparation sa rapture, ang church dapat, as we see it, ang church ay pinalalakas sa Spirit. Inyo bang naranasan ang mga kainaan ninyo ay unti-unting tinatapyas ng salita ng Diyos? Ang mga bagay na hindi na maayos sa atin ay may salita siya para tayo ay turuan. Hindi na maayos yan. Hindi na yan makatulong sa iyo. Hindi na yan makatibay. Magpatuloy tayo sa kasakdalan. There's something great na inihanda ang Diyos. At naisip niyo ba mga yung gaano ang Diyos kadakila sa panahon na yan? Na kahit sa ating panahon sinasabi natin, dakila ang Diyos dahil sa mga kamangha-mangha na ginawa ng Diyos. Mula noon, sa ating mga unang mga magulang hanggang ngayon. Sabi ng ating inaawit, dakila ang kanyang katapatan mula pa sa ugat ng ating lahi. Mula pa doon sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang noon, kung paano ang Diyos tumawag sa mga ginamit sa atin, sa mga lingkod ng Diyos, sa ating Pastor Franco, how he lived in faith, kung paano siya nagpakita ng example sa ating lahat, na kahit walang-wala na siya ay
ang kaniyang puso ay nagpupuri pa rin sa Diyos. Kahit sa panahon ng karamdaman, inang-ina na, nangangaral pa rin. Taas ang kamay at sumasamba sa Diyos na dakila na gumawa mula noon hanggang ngayon, hanggang bukas, ay may pag-asa na may gagawin pa rin ng Diyos. Hallelujah. Pwede ba natin palapakan ang Panginoon, mga kapatid? Gaano kadakila ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ng bayan ng Israel? Gaano kadakila ang Diyos ni Josue, ni Moses, ni Caleb, ni Aaron, at lahat pa ng mga lingkod ng Diyos. Dahil mula ng Diyos ay nangako sa bayan ng Israel, sa araw na ito, 3 days from now, ay gagawin na ng Diyos ayon sa kanyang ipinangako. May. Maraming umaasa, maraming naglulong. Bagaman sa panahon na ito, si Joshua at Caleb na lamang natira na lumabas sa Egypt. Maraming nilibing ang buhay sa ilang. At doon ay dumami ang bayan ng Israel for 40 years. At maraming papasok sa Promised Land ay doon ay pinanganak sa ilang. At never nilang naranasan ang ibang mga bagay na dakilang ginawa ng Diyos. Katulad ng pagtawid sa Red Sea. Maaaring yun ay story na lamang, testimony na lamang. Ganito ang ginawa ng Diyos, ganito ang sabi ng Diyos, ganito ang pangako ng Diyos. This time ang Diyos ay naghahanda ng mabuting bagay according to His promise. At ngayon ay masabi ko rin na dakila ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos natin sa ating panahon. Dahil ng Diyos ay tumawag kay Abraham, nangako siya, ang sabi ni Pablo, siya na nangako, siya na tumawag ay tapat. Amen po ba, mga kapatid? At ang sabi niya, siya na gumawa ng pasimula, siya na nangako kay Abraham, siya na nangako kay Isaac, kay Jacob, ay siya rin tatapos sa huling mga araw. Siya na gumawa ng mabuting bagay ng pasimula sa buhay ninyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Isang araw, tatapusin ito ng Diyos according to His promise. Ayon sa ipinangako ng Diyos sa bawat isa. So para kanino itong inihanda ng Diyos? Nang sabihin ni Joshua, sanctify yourselves. Mga tao ito ng Diyos na binigyan, of course, ng asumpong din ng biyaya, katulad natin. Mga tao ito na sumunod sa kalooban ng Diyos, katulad din natin. Mga tao ito na tumayo sa mga pangako ng Diyos sa kanilang mga magulang, katulad din naman natin. Mga tao ito na inihanda ka lang sarili in preparation sa pagtawid sa bahay ng sa Jordan River. Mga tao ito na inuutusan ng Diyos na meron silang biyaya para gawin ang utos ng Panginoon to prepare. May sapat na panahon at oras sila to prepare themselves, to sanctify themselves para sa kinabukasan na gagawin ng Diyos. So they have 24 hours. Nang ito'y ipangusap ni Josue. Ating balikan ng Joshua chapter 3. Dahil ang sabi dyan, tomorrow, the Lord will do wonders among you. You have 24 hours. You have full days. You have so much time para gawin ang kung anong sabi ng Panginoon. Hindi si Joshua, kundi ang Diyos ang naghahanda. Prepare yourselves, sanctify yourselves before the Lord. At ang sanctify dito, it means to be clean, to dedicate or to consecrate. Ang isang kahulugan niyan is to prepare holy. By the way, hindi ito katulad ng sinasabi ni Paul, kung ating titingnan sandali ang 1 Corinthians 6:11, nang sabi niya ni Pablo na kayo ay nilinis na, sabi diyan, you were washed, you were sanctified, and you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the spirits of God. So hindi po yung sanctification dito ang tinutukoy sa teksto na ating binasa. Dahil yung panahon na yun, ay wala pa namang Christ na nabayubay sa krus. Pero ang sanctification dito is yung paghahanda ng bayan ng Israel na kailang buhay ay kanilang ibibigay kung ano man ang gagawin ng Diyos.
inihahandang lubos ang buhay, kahit man maraming mga bagay sa paligid na pwedeng gumambala, prepare yourself, sanctify yourself, ihanda ng buong puso sa pagharap sa gagawin ng Diyos. I-dedicate ang buhay na kapag sila ay lalakad according to the Word of God, ang puso nila ay dedicated. Ako ay sa iyo lang, O Diyos. Ako ay magpupuri lamang sa iyo. Ako ay susunod lamang sa iyo. Consecrate yourselves. Ihanda ang sarili. Dahil bukas, God will do wonders among you. So ito'y tumutukoy sa isang kalagayan na huwag na kayong mag-alala. Dahil bukas, papasukin na ninyo ang aking ipinangako sa inyo. Yun ang parang gustong sabihin ng Diyos. Palayain ninyo ang inyong mga puso sa pag-aalala. Palayain ang inyong mga puso sa mga pag-aalinlangan. Oh, Josue, kaya ba natin ito? Bakit hindi tayo makatawid doon sa kabila? Kaya ba natin arihin ang mga pangako ng Diyos? Kaya ba natin lumampas doon sa Jordan River na sa panahon na yun ay malakas ang agos? Malakas ang daluhin ng agos hanggang bewang, kung di ako nagkamali, according to doon sa mga ilang verse na pwede natin mabasa mamaya. Hindi madaling tawirin ang Jordan River. Pero sabi ng Diyos, mayroon akong gagawing na dakilang bagay sa inyo. Sanctify yourself, sabi ng Diyos. Saan? Maging malinis sa... I can imagine, ang mga tao doon maaring pagpunta natin sa lumang pangako, babakuran ko agad yung milya-milyang lupain. Example lang, no? Maging malinis sa pag-iimbot. Baka yung iba doon, unahan pa, mag-uunahan pa, siguro iba, nagplano pa. Basta ako dito ako ha, walang magawa na, pag nakuha ko na, akin na ito, wala nang... Because as you know the story, si Josue, ginamit ng Diyos para i-divide ang land. Kaya wala magagawa sila mag-angkin ng kanilang sarili, maliban ang Diyos ang magbigay. Na ito yung sukat sa inyo, ito lang hangganan mo ha, kay Reuben, sa kanyang mga kapatid, kay Isaacar, kay sino pa, kay Benjamin, sa 12 tribes, sa 12 tribes of Israel, ito na yung sukat. Ibig sabihin, naglagay na ang Diyos ng permanent na sukat. Kaya wala nang mag-isip doon na nalalakihan ko yung aking lupain. Isang pangarap na hindi salita ng Diyos, hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya, ang sabi dyan, sanctify yourself, inyong linisin ang inyong sarili, ihanda sa Diyos. Ibig sabihin, maging maayos ang puso sa pag-apa o pag-angkin ng lupang pangako. Alalahanin niyo, hindi niyo aariin yan kung hindi ang Diyos ang nangako. Alalahanin niyo, hindi tayo makakaparito kung hindi tayo sinamahan ng Diyos sa ilang. Kung hindi ang Diyos nagpakain sa atin, kung hindi ang Diyos nagpainom sa atin, matagal na tayong patay sa ilang, pero kasama natin ang Diyos. Ang sabi kanya sa salita, kung paano ako ay sumakay Moises, ako ay isa sa iyo rin, Josue. That's why, ang sanctification, o ang pagsasanctify dito is paghahanda ng sarili sa buhay ng mga Israelita as we are preparing to cross the Jordan River, because maaring, katulad din naman natin, habang tumatagal ang panahon, maaring tayo ay nagkukulang, nagda-doubt, nag-aalinlangan sa maraming mga bagay. Lahat tayo ay exempted sa bagay na yan, mga kapatid. May mga panahon din talaga parang nag-aalinlangan na tayo, parang wala nang mangyayari. Parang hindi na tayo aabot. Parang hindi ko na kaya yata, Panginoon. Yun yung mga drama ng iba. Parang Panginoon, parang susuko na yata ako. So meron tayong mga damdamin minsan na naglalagay sa alanganin ng ating panampalataya. Pero ang Diyos ay mangusap kay Josue, sanctify yourselves. Ito ay paghahanda ng kanilang sarili sa gagawin ng Diyos. Tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Hindi ang Diyos basta-basta kikilos kung hindi handa ang kaniyang paggagawan ng kaniyang pangako. At yun minsan dahilan, sinasabi natin, para ang hirap pakilusin ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan dahil marami sa atin maaaring hindi handa ang puso sa pagharap sa Diyos.
Baka ang iba sa atin ay nasa loob ng gawain na mayroon tayong mga hinampu pa, mayroon pa tayong daladalang bigat, at ito'y hindi kalugod-lugod sa Diyos. At ito yung posibleng pipigil sa salita ng Diyos na siya'y maging malayang mangusap at gumawa sa buhay ninyo. Because, sabi nga ni Pablo, without faith it is impossible to please the Lord. Hindi natin mabigyang lugod ang Diyos because meron na rin tayong mga pagkukulang na hindi natin inaayos sa ating sarili. Kaya bahagi dyan sa dedicate or pag-sanctify ay yung paghahanda ng kailang sarili sa pagharap sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, sa bagay na gagawin ng Diyos sa kinabukasan, alisin ang puso sa pag-aalinlangan o sa mga bagay na doubts or dalawang isip na maring ang iba dyan ay nag-iisip pa na sila ay mahirapang tumawid sa Jordan River. At alam niyo mga kapatid, kapag tayo ay nag-aalinlangan sa salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi tayo sumasampalataya. Kapag tayo ay mayroong doubt sa ating mga puso, kung ano yung mga pangako ng Diyos, at parang inisip natin ay napaka-imposible na mga bagay na ito. Kahit nga yung rapture sa panahon ng mga apostles ay marami ang nag-doubt, nasaan na sinasabi na coming of the Lord. And as we know, the Scripture ay pinakita na yan ng kasulatan sa atin na ang talagang tinutukoy ng Scripture na coming of the Lord ay sa kaniyang pagparito sa Mount Zion. That means, tapos na yung rapture sa mga panahon na yun. Dahil ang rapture ay may kinalaman sa pag-agaw sa iglesia before the day of the Lord. Before the last week of Daniel, ayon sa kaniyang prophecy. I think mamayang hapon ay parang kasama sa agenda yun na pag-uusapan. Pag may panahon pa. So kapag tayo ay nagdadoubt sa ating mga puso, that means hindi tayo lubos na sumasampalataya sa Diyos. And sometimes, kapag tumatagal ang panahon, mas lalong nadidiin ang ating mga damdamin na parang tayo nag-iisip na parang wala na, parang hindi na ito yung sinabi ng Diyos. But I hope sa umagang ito mga kapatid, ang ating mga puso at kaisipan ay nakapako na doon sa krus. Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na ang lahat ng bagay. Inihanda na ng Diyos ang ating kaligtasan. Inihanda na ng Diyos ang maraming mga bagay na mangyari bukas. Inalis ng Diyos, inalis ng biyaya ng Diyos, ng kanyang Espiritu, ang mga mali sa ating kaisipan, lalo na ang pag-aalinlangan. Inalis ng Diyos ang dalawang kaisipan na mayroon tayo noon. Ang sabi ni Pablo, nagkaroon tayo ng renewing of minds. Ibig sabihin, kung tayo man ay nag-aalinlangan kahapon, dapat ngayon ay hindi na tayo nag-aalinlangan sa mga pangako ng Diyos. Now, ano sabi ni Santiago? Punta natin sandali ang James chapter 1. Because kung titignan natin ang definition ng doubt, yan yung nagsasabi na to lack confidence, to consider unlikely. Ano sabihin nun? Yung parang malabo na. Ibig sabihin, parang tinitingnan mo isang bagay na parang hindi na mangyayari. Sabi sa James chapter 1, verse 5, if any of you lacks wisdom, sino man sa atin ang makulang sa karunungan, let him ask of God. So ang wisdom ay pwedeng hingin sa Diyos. Pwedeng idalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan, ng kaalaman, gusto kong makita pa ang iyong salita. Let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach. So hindi ang Diyos tawag niyan, hindi siya nanunumbat sa kanya binibigay. And it will be given to him. But let him ask in faith. Kapag tayo ay hihingi sa Diyos, tayo ay humingi ng may pananampalataya. At kung ikaw ay sumasampalataya, expect mo na ito'y gagawin ng Diyos. Kaya kapag tayo nag-aalinlangan sa mga gawain, sa mga gawa ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, sino ba ang naapektuhan? Tayo rin, pinanghihinaan tayo ng loob. Hindi na tayo makaparoon sa gawain, hindi na tayo makaparoon sa mga fellowship, hindi na tayo makapagtaas ng kamay, makapagpuri sa Diyos, dahil ang doubt ay tumataas, lumalago sa ating mga puso. Why? Because maaring sa pagtagal ng panahon. Anong taon na tayo ngayon? 2025 na. Ilang buwan lang. Isang buwan na lang. Ay sisilip na naman sino ba yung umaawit? Ang tao ay pabalik-balik na lamang sa
sa cycle ng life. Pero ang church, meron tayong inaantay na dakilang pangako. Hallelujah! Meron tayong inaantay, kaya sabi ni Joshua, bukas may gagawin ng Diyos! Glory! Bukas ay may inihanda ng Diyos sa mga sumasampalataya. At ang sabi ng Scripture, ang mga sumasampalataya ay hindi mapapahiya. Glory! Kaya yung ating mga sinasampalataya na napangako ng Diyos na changing of the body isang araw, ang Diyos na nangako, ang Diyos din ang gagawa. In the twinkling of an eye, ito ay binigay na ng Panginoon. Ito'y kapahayagan na ni Pablo na ibinigay ng Diyos. Isang araw, magigising lang tayo na tayo ay binago ng Panginoon. Mula sa may kabulukan, ito mahinang laman ay palalakasin isang araw ng Diyos. Ang sabi diyan, humingi tayo ng may pananampalataya with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man. So yung mga may pag-aalinlangan ay meron daw dalawang kaisipan. Unstable in all his ways. So imagine kung ang bayan ng Israel ay magkaroon ng ganung damdamin, hindi mangyayari ang pangako ng Diyos. Umuwi na lang sila, bumalik na lang sila sa Egypt o saan man silang lugar gustong pumaroon. Pero yun ay facing the truth. Sila yung maharap sa katotohanan na tila parang wala nang o parang malabo na ang hinaharap. Pero ang Diyos ay may inihanda. So yun sa magandang tingnan, sanctify yourself because bukas, yung aking kaisipan, yung aking plano, nang sabi ni Jeremias, ay mabubuting plano ng Diyos. Hindi ito sa inyong ikasasama. Hallelujah! Ito'y sa inyong kaluwalhatian. Because nang sila ay dumating sa promised land, sila ay nag-enjoy ng mga bagay na ipinangako ng Diyos na ang promised land ay binubukalan ng kayamanan, ng mga mabuting bagay, ng gatas, ng pulot. Ibig sabihin, kapag sila ay nandun na, wala silang gagawin kundi mag-enjoy according to the promise of the Lord. So that is why tayo sa ating panahon ay ganoon din ang ating pananampalataya. Kapag tayo nag-aalinlangan sa mga pangako ng Diyos, umagang ito naway, alisin natin ang mga pag-aalinlangan, mga kapatids. Alisin niyo yung mga kaisipan na parang hindi niyo na kayang tumayo, hindi niyo na kayang isigaw ulit ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi niyo na kayang magpatuloy sa paglilingkod. No! I-sanctify lang natin ang sarili. Ihanda lagi sa mga gagawin pa ng Diyos. 2 or 3 are gathering in His name. Siya ay laging may pangako na pumarito. Siya ay pumapanaog. Hallelujah! At sa kanyang presensya ay mayroong lubos na kagalakan na hindi kayang palitan ng sanlibutan. It is the joy of the Holy Ghost, sabi ng salita ng Diyos. Kagalakan sa Espiritu ng Diyos na kahit walang-wala ka na, hinang-hina ka na ngayon. Sino sa mga kapatid sa umagang ito? Na kahit walang-wala na tayo, ang ating mga puso ay nag-uumapaw pa rin sa kagalakan. Ang ating mga puso ay umaawit, sumasamba, nagupuri sa Diyos. Mga kapatid, alisin natin ang doubt sa ating mga puso ngayon. Dahil ang bukas ay nag-aantay, mayroong biyaya na gagawin pa ang Panginoon. Sanctify or consecrate yourself for tomorrow, the Lord will do wonders. At alam niyo ba, kahit sa mga labanan, pinakita na rin ang Scripture, na kung hindi handa ang bayan ng Israel, sila ay hindi magtatagumpay sa labanan. Let's go to Joshua chapter 7. Gusto kong pakita sa inyo mga kapatid na kahit man sa ating mga labanan, kailangan nating ihanda ang ating sarili. Kung gusto niyo magtagumpay sa inyong mga labanan, gusto niyo ba magtagumpay? Nasaan yung mga amen ninyo mga kapatid? Panginoon, gusto ko pang magtagumpay laban sa kaaway. Hallelujah! Panginoon, gusto kong makita ang kaaway na yumuyuko sa aking paanan. At yan ay pangako ng Panginoon na inyong tatapakan ng abo ng mga kaaway. Ano yan? Ibinagsak, ibinaba ng Diyos, winasak ng Diyos ang kapangyarihan ng kaaway sa uling mga araw. Hallelujah! Dahil ang sabi dyan, kapag kayo ay hindi nag-concentrate na yung sarili, hindi kayo makakatayo sa harap ng kaaway. Joshua chapter 7 verse 12. Therefore, the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies.
Parang nahingtakutan ang mga Israelita sa panahon na yan. Hindi sila pinanghinaan ng laman, kundi pinanghinaan ng loob because sa kasalanan. Because they have become doomed to destruction. Neither will I be with you anymore. Di ba? Napakabigat ng mga salita ng Panginoon. Iiwan ko na kayo. Hahayaan ko na kayo. Hindi ko na kayo sasamahan. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Sabi ng Diyos. Sabi yan, unless you destroy the accursed from among you. So kung meron pang nalalabi ng mga bagay na isinumpa o mga bagay na kasumpa-sumpa sa harapan ng Diyos o mga bagay na hindi nakalooban ng Diyos, wasakin na natin. Kung meron pa tayong iniingatan sa ating mga puso ng mga tradisyon, ng mga bagay na mahalaga, na wala ng bahagi sa salita ng Diyos, atin nang wasakin, itabi na natin. Huwag na nating sang-ayunan, huwag na natin lakaran. Lumakad tayo na upright sa harapan ng Diyos. Malinis sa lahat ng bagay, sacred, dedicated sa mga salita ng Diyos. Dahil kahit man sa mga labanan, hindi tayo magtatagumpay. Yun dahilan. Sinirito ang amin. Ilang taon na kayo sa labanan hanggang ngayon. Why? Hindi niyo isinusuko ang inyong buhay. Hindi niyo sinasabi, Panginoon, bahala ka na sa akin. Ako ay magpapasakop ng lubos sa iyong salita. Ako ay lalakad without a doubt. Aalisin ang alinlangan, pag-aalinlangan, aalisin ang mga takot, aalisin ang mga nagpapahirap sa atin. Sabi ni John, na ang pag-ibig na mula sa Diyos ay nagka-cast out ng fear. Kapag tayo pinasagalan ng biyaya, ng pag-ibig ng Diyos, walang takot na tatayo sa ating mga puso. Walang pag-aalinlangan na babangon sa iyo, dahil ang babangon sa iyo ay presensya ng Diyos. Na may pangako, gagawa ako ng mga wonderful things sa iyo. Sanctify yourself, prepare your heart, prepare your soul. Dahil hindi kayo magtatagumpay sa inyong kaaway. Sabi diyan, get up, verse 13. Sanctify the people and say, sanctify yourselves for tomorrow. Because thus says the Lord God of Israel, there is an accursed thing in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies until you take away the accursed thing from among you. So, hindi maaaring gagawa ang Diyos sa isang bagay na salungat sa kanyang salita. Kaya kapag tayo tinuturuan, do not be conformed to the unbeliever, at kung ito'y sabi ng Panginoon, tayo ay lalakad according to the words. Do not be unequally yoked to unbeliever. Dahil wala pong pag-asama ang ilaw sa dilim. At ang Diyos ay nilalugod kapag mayroong accursed, hindi kayo magtatagumpay sa anumang labanan. Hindi na ako sasama sa inyo, sabi ng Panginoon. Pero alam natin, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ay nangako, I will be with you. Ako ay sasama sa iyo, ako isa sa iyo. And sometimes ang Diyos ay naglalagay ng challenge sa atin para gawin ang salita ng Diyos, kahit man sa ating panahon. Because dito, ang Diyos ay naglalagay ng challenge sa bayan ng Israel, ihanda ninyo ang inyong sarili, for tomorrow I will do wonders. Alisin na yung mga doubt, alisin na mga pag-aalinlangan. Yamang tayo ay napakalapit na sa mga panahon na ating inaantay. Ang tinatawag na caught up in the air ay within reach ng mga mananampalataya. Ngayon ka pa ba titigil sa paglilingkod sa Diyos? Ngayon ka pa ba magpapabaya sa iyong buhay mananampalataya? Huwag nawang mangyari, sabi ni Pablo. Because kapag dumating ang fullness of the Gentile, kapag inilapit na ng Diyos ang huling kaluluwa na tatawagin sa ating panahon, and that's it. Sabi ni Pablo, because the trumpet will sound, and we shall be changed. Hallelujah. Kaya sa lahat ng mga pangako ng Diyos, iiwan na natin ang bagay sa lupa, iiwan na yung mga kalumbayan, iiwan na ang mga kalungkutan sa lupa, ang mga pag-iyak, ang mga pagtangis, ay tatapusin ang biyayang yan ng Diyos. Pero habang tayo nag-aantay,
Panginoon ay may salita, sanctify yourselves. Palayain natin ang ating mga sarili ngayon, mga kapatid. Ano pa ba ang kulang sa mga gawa ng Diyos? Nandiyan ba kayo, mga kapatid, sa umagang ito? Ano pa ba ang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin? Ano pa ba ang hindi nilulubos? Of course, marami pang mga bagay. Pero, sa kalagayan natin sa ating ano pa yung kulang by the grace of God? Meron pa ba kayo nakikita na parang kulang sa mga ginawa ng Diyos except sa mga bagay na darating, no? Sa mga dakilang bagay. Pero ngayon, sino ang magsasabi, with all your hearts, I can see the grace. With all your soul, with all your minds, nakita ko na ang biyayang ito ng Diyos. Tinanggap ko ang lubos na biyaya na pag-asa mula sa mga salita ng Diyos. Totoo ang salita ng Diyos. Ang langit at lupa lilipas, ang kanyang pangako ay magpapatuloy. Hindi ito lilipas, hindi matatapos ang kaisipan ng mabuting plano ng Diyos. Hallelujah! At kung ano man ang mangyari, kahirapan, kawalan, hindi ito sa iyong kasira. Ito'y sa ikatitibay ng iyong pananampalataya. Sabi ng salita ng Diyos, ang aking pag-iisip ay hindi sa ikawawasak mo, hindi ito sa iyong ikababagsak. I have a good plans for you. Sanctify yourself dahil bukas, isang tulog na lang. Could you imagine, isang tulog na lang sa mga Israelita? Ang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga magulang ay pangyayarihin na ng Diyos. Ang pananampalataya ay magiging, sabi ng salita ng Diyos, magiging reality. So ito'y kasalanan ni Achan na nagdala ng mga accursing mula sa mga bayan na kanilang nasakop, na kapag ang Diyos ay nag-utos, iniwasakin ang lahat, huwag kayo magtitira, and that's it. Ang Diyos ay dapat kumuha ng kalwalatian mula sa kanyang salita. Kaya nga si Haring Saul, hindi ang Diyos na lugod because ang Diyos ay nag-utos, ang Diyos ay nagsalita ng mga bagay na kanyang plano, na kanyang mabubuting bagay na inihanda. Pero ang hari ay naglaan ng ng mga bagay na curse. Dahil kung ano mga bagay na ayaw ng Diyos, yun ay a cursed thing. Nag-iwan siya, sabi niya, gusto namin ito. Sabi niya, natakot kasi ako sa mga tao. Sabi niya, mga tao niya, nag-suggest kasi na magtira tayo para maghandog tayo sa Diyos sa mga matatabang baka, mga magandang samsam natin sa mga kaaway. Pero hindi ngayon ang sinabi ng Diyos. Those are considered a curse kapag hindi yun bahagi ng plan ng Diyos, kahit gaano kataba yung baka. Pero sabi ng Diyos, lahat ay inyong lilipulin. Lahat ay lilipulin. Kahit gaano kaganda ang alok ng sanlibutan, kapag hindi bahagi sa plan ng Diyos. Huwag na tayo magpatuloy, church. Those are accursed things, makakapigil sa mga gawa ng Diyos. At hindi tayo magtatagumpay laban sa mga kaaway. Ang sabi dyan, you cannot stand before your enemies until you take away. So atin ang iwan, atin ang itabi, atin ang alisin, iwasakin, atin ang, huwag na natin hayaan ito yung makabahagi pa sa ating paglilingkod sa Diyos na pumipigil sa mga gawa ng Diyos. Kaya minsan, di ba, pansinin niyo, mga kapatid, kung meron kayong espiritu na mula sa Diyos, you will discern. Kapag tayo ay masyado nang nahihirapan sa isang bagay, kapag tayo ay masyado nang bigat na bigat sa isang bagay, anuman ang problema na dumating, na tayo ay believer of the Word of God, na ang Diyos ay nagsabi, walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang bagay na mabigat. Is there anything too hard? Sabi ng salita ng Diyos. Pero minsan kapag tayo ay parang hirap na at lumilipas na mahabang panahon, hindi tayo makabangon. There's something wrong sa bagay na yan. Dahil ang Scripture, nagsabi, from glory to glory, ay pinalalagot tayo in all things. Yung mga bagay na sinubukan ng Diyos, ikaw ay nalagpasan mo na yan. May mga bagong bagay na dapat na iyong hinaharap. Hallelujah! At yung mga bagay na nalagpasan mo na ay naging
stepping stone para ikaw ay lalo pang lumakas sa panampalataya at mas lalo ka magpursige. Wala nang magagawa ang kaaway. Hallelujah! Ang pangako ng Diyos ay within reach. Nasa malapit na ng mga daan, nasa pintuan, nasa malikong daan na ang mga gawa ng Diyos. Ang pagbubuhos ng Kanyang Espiritu ay malapit na. Inihahanda tayo mga kapatid. Kayo man ay mga magulang o mga kabataan, ihanda ninyo ang inyong sarili sa gagawin pa ng Panginoon. Kung tayo man ay masyado nang nahihirapan, discern natin ang ating sarili because baka may mga bagay na kailang wasakin na ng Diyos. Until you take away those doubting, until you lay all down all your mga alalahanin sa buhay. Nawa, nalagpasan natin yung mga panahon na tayo masyadong attracted sa mga material na bagay. Masyado tayong naka-incline sa material na bagay. Anong ibig sabihin? Kapag wala na tayo, wala na rin tayong lakas para magpuri sa Diyos. Kapag wala na, madalas lagi na example natin, Pastor Franco, kapag kumakalansing na ang lagayan ng bigasan, ay wala na rin tayong lakas, kagalakan. Pero with or without, sabi ni Pablo, lahat ito'y naranasan ko, at ang Panginoon nagsabi, ikaw ay ginawa ko na higit pa sa mapagtagumpay. Hallelujah. Alisin natin ang mga doubt, alisin natin ang mga pag-aalinlangan. So balikan natin, sabi diyan, sanctify yourselves for tomorrow. So that's before crossing the Jordan River. Dahil bukas ay gagawa pa ang Diyos ng kamanghamanghang bagay. Nagpapasalamat tayo sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos kahapon. Pero sa tayo ng Diyos ay nangusap, may gagawin pa ang Diyos bukas. Amen po ba mga kapatid? Sino sumasampalataya sa umagang ito? Salamat sa mga kagalingan kahapon, pero bukas may gagawin pa ang Diyos. Salamat sa mga provision, pero ang Diyos ay hindi lang napako kahapon, siya ay buhay noon, ngayon at sa bukas. Hallelujah! Naghahanda siya ng mga bagay na, sabi diyan, mga kagila-gilalas, mga wonderful things, mga great things, mga bagay na mahirap sa ating kaisipan, mga bagay na too high sa Diyos, o sa atin, pero sa Diyos ay mayroong pangyayari. So ang sabi diyan, God will do wonders among you. So, sino kinakausap? Ang Israel. So, hindi ito para doon sa mga ibang tao na nandoon sa paligid ng Israel. Ang salita ng Diyos ay dumating for children of Israel or Jacob o sa mga anak ni Abraham, Isaac, Jacob. Dumating ang salita ng Diyos. God will do wonders among you. Hindi doon sa mga bansa sa palibot nila, kundi ang Diyos na nangako kay Abraham ay gagawa sa inyo mismo. Ang Diyos na nangako sa ating mga magulang ay gagawa sa iyo. Ikaw na tinawag ng Diyos, tinawag ng salita, hallelujah. Ang Diyos ay gagawa sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong buhay, hallelujah. Hindi sa mga tao na walang pag-asa sa Diyos. Hindi sa mga tao na hindi sumasampalataya. Sa mga tao na hindi nag-regard sa salita ng Diyos. Hindi nagbigay lugod sa harapan ng Diyos. Hindi nagandog ng buhay sa Diyos. Kundi sa'yo gagawa ang salita ng Diyos. God will do wonders among you. Kaya nga sabi diyan, kung tayo magpapatuloy sa pakikinig ng mga instructions, ng mga salita na itinuturo sa ating panahon, I just pray na maging mababa pa tayo mga kapatid sa pagtugon sa salita ng Diyos. God still speak, di ba? Sabi namin kanina. At kapag tayo nagpapatuloy sa pakikinig, ano nagiging bunga para ng palataya? Sabi ni Pablo, ang panampalataya nagagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At ang paghahanda na ginagawa natin sa ating panahon ay may kinalaman sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ang bayan ng Israel ay maraming ng instruction na tinanggap mula sa Diyos. And this will be parang last doon sa panahon na sila ay nasa borderline. This will be the last instruction before crossing the river. At kung ating balikan ang ating text, ating balikan sa Joshua chapter 3,
ang Diyos na nangako ay tumupad sa kaniyang salita. Anong ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel? Ating tuloy basahin. So, balikan natin ang Joshua chapter 3. So, binasa natin yung verse 5, sanctify yourselves. Then Joshua spoke to the priests, saying, take up the ark of the covenant and cross over before the people. So they took up the ark of the covenant and went before the people. So wag po natin kalimutan, as Joshua speaks, lahat ito ay instruction mula sa Diyos. So hindi ito galing lang kay Josue. Lahat ng salita ng Diyos, na mga instruction, ay galing sa kaniyang salita. Wala po kami ritong kinalaman. Lahat ng mga lingkod ng Diyos, kahit ang fivefold ministry, sila ay mga instrument ng Diyos. Daluyan ng fresh anointing. Daluyan ng fresh manna from above. Sila ay tagapaghatid lamang. At kung sila ay makikinig kay Josue, sila ay nakinig sa Diyos. Kung tayo ay makikinig sa mga lingkod ng Diyos, hindi sila, kundi ang Diyos ang ating pinakikinggan. Joshua is speaking to Israel. Sabi diyan, take up the ark of the covenant. And so the priests took up the ark of the covenant. Masunurin, di ba? Hindi kay Josue, pero sa Diyos na tumawag. And the Lord said to Joshua, this day I will begin to exalt you in the sight of Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. So anumang bagay na gagawin ng Diyos, ang purpose nito is sa exaltation, hindi ni Josue, hindi ni Moses, kundi ng Diyos na gumagawa ng wonderful things. Kapag ang Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay ninyo, give God glory. Ang Diyos ay karapat-dapat to exalt His name, to exalt His word. Lahat ito ay sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya yung inihanda ng Diyos, ang Diyos din mismo ang kukuha ng kapurihan. God is preparing for greater things sa panahon na yan. You shall command the priests who bear the ark of the covenant, saying, when you have come to the edge of the water of the Jordan, you shall stand in the Jordan. So, huwag nyo lamang tingnan yung umaagos na tubig. Basta kung anong sinabi ng Panginoon, gawin ninyo. Mga kapatid, marami bang kaaway? Just press on! Sabi ni Pablo, hindi tayo nag-wrestle against flesh and blood, but by the Spirit sa mga kahanginan. Just pressing on! Ang salita ay nagsabi, ako'y sasaiyo. Ako'y kasama mo. Hindi kita mababayaan, hindi kita iiwan. Hallelujah! Ang iyong pangailangan ay aking i-provide. Lahat ng iyong hilingin ay aking gagawin. Yan ang sabi ng Panginoon. Ang inyong hilingin sa aking pangalan ay aking ibibigay sa inyo. Aking gagawin. Sino sa atin ang subok na sa bagay na ito? Na mayroon tayong mga kahilingan, God, do it. Ang Diyos ay tumugon sa ating mga prayer, tumugon sa ating mga kahilingan, sa ating mga anak, sa ating mga pangailangan. Ang langit ay laging bukas sa mga provision ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawing consideration, consider lagi natin ang paghahanda sa ating sarili, na maging consecrated lagi, maayos lagi, naharap sa harapan ng Diyos, because God is going to be exalted sa bagay na yan. So Joshua said to the children of Israel, come here and hear the words of the Lord your God. And Joshua said, by this, you shall know that the living God is among you. Totoo ba yan, mga kapatid? Ang buhay na Diyos ay nasa inyo. That He will, without fail, drive out from before you the Canaanites. So, hindi pa man tumatawid sa Ilog Jordan, ay may pangako na ng mga pagtatagumpay. And sabi diyan, behold, the ark of the covenant of the Lord. So, lahat ng kaaway yung binanggit doon ay kailang gagapiin. Behold, the ark of the Lord, of the covenant of the Lord of all the earth is crossing over before you into the Jordan. Now therefore take for yourselves 12 men from the tribe of Israel, 1 man from every tribe. So ito ay paghahanda, nasa likuran ang mga hukbo ng Israel.
ang bayan ng Israel na nasa likuran. Ang nasa una ay ang 12 tribes ng mga piling ng mga kalakihan, kasama ang mga priest na may dala ng Ark of the Covenant. So mayroon pong order. As the Lord says, we can say always, so be it. Amen, di ba? Amen means so be it. Kung ito yung sinabi ng Panginoon, then so be it. Huwag kayong magmadali. May tamang panahon, may order. Mayroong inihandang mabuting bagay ang Diyos. And shall come to pass as soon as the soles of the feet of the priests who bear the ark, dahil silang nasa unahan, no, of the Lord of all the earth shall rest in the waters of the Jordan. Sa Tagalog, ang Panginoon ng buong lupa ay titigil sa tubig ng Jordan. Sa English, ang sabi diyan, the Lord of all the earth is crossing, version. It shall come to pass as soon as the soles of the feet of the priests who bear the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of the Jordan. The presence of the Lord. Ang Diyos na mapangyarihan ang bahalang gagawa sa tubig. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ang tanging may control sa lahat ng bagay. Kaya kahit gaano kahirap ang nasa harapan nila, God will do wonders. God prepares wonderful things. Kaya ang dapat ang bayan na gagawin, ihanda ang sarili. Magpatuloy ka lang. As the Lord says, huwag kang lilingon sa kaliwa, sa kanan, magpatuloy ka lamang. Mayroong unos, pero ang Diyos bahala sa unos. Hallelujah. Mayroong problema, ang Diyos bahala sa iyong problema. Hallelujah. Mayroong karamdaman, ang Diyos ang bahala sa iyong karamdaman. Ang Diyos ang gagawa doon sa tubig. Hallelujah. The Lord will rest. The Lord will control all things, everything. Yan ang pinapakita dyan. At ang sabi dyan, shall rest in the waters of the Jordan, that the waters of the Jordan shall be cut off. The waters that come down from upstream, mula doon sa mataas na bundok, and they shall stand as a heap. Ano sa Tagalog yun? Mag-iisang bunton. So parang tataas. Tama ba? Ang tubig na bumabang mula sa itaas at mag-iisang bunton. So medyo malalim yung Tagalog na bunton, no? Pero yun ay parang isang magiging isang mataas na kalagayan yung tubig para pigilan ang daluyong ng tubig sa panahon na yan. Sabi dyan, and they shall stand as a heap. So yung tubig ang tinutukoy. So it was when the people set out from their camp, the moment na huminto na yung agos, lalabas na mga tao sa kanilang kampo with the priest bearing the Ark of the Covenant before the people. And as those who bore the Ark came to the Jordan, and the feet of the priests who bore the Ark dipped in the edge of the water, for the Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest. So malakas ang agos ng tubig because panahon ng harvest at most likely, umuulan yan ng mga huling ulan bago ang harvest. Kaya ang upstream ay napakalakas ng agos o ang daloy ng tubig. So, ang sabi dyan, for the Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest, that the waters which came down from upstream stood still. Hindi ba't ito ay gawa ng Diyos sa panahon na sila'y tumawid sa Red Sea? And God do it again. Ang Diyos na gumawa doon sa Red Sea, ang Diyos din ang siyang makapangyarihan na nagpatigil ng agos ng Ilog Jordan. That the waters which came down from the upstream stood still and rose in a heap very far away at Adam, the city that is beside Zaretan. So the waters that went down into the sea of the Araba, the salt sea, failed and were cut off. And the people crossed over opposite Jericho.
Then the priest who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on the grounds in the midst of the Jordan. Habang tumigil ang agos ng ilog ng Jordan, ang tubig sa ilog Jordan, ang may daladala ng mga ark of the covenant ay tumigil pa samantala sa gitna ng ilog Jordan para bigyan ng protection ang pagtawid ng bayan ng Israel. And all Israel crossed over on dry grounds until all the people had crossed completely over the Jordan. So ito yung dakilang bagay na ipinangako or inihanda ng Diyos sa kanyang kaisipan na ang bayan ay kailangang i-sanctify ang kanyang sarili because God is preparing a great things, a wonderful things sa harapan mismo ng bayan ng Israel ay muling makikita nila na ang Diyos na kanilang mga magulang ay kasama nila sa panahon na yon. God prepares a difficult task. Sa mata ng Israel, ito'y mahirap na bagay. Pero sa Diyos, ito ay madali lamang na bagay. And because ang Israel ay lumakad, sumunod sa kung ano ang sabi ng Panginoon, kung ano ang payo, kung ano yung counsel, so be it, Lord. At nangyari nga na ang bayan ay sumunod to sanctify their lives, to prepare their lives, to dedicate their lives before the Lord. Hindi nagdalawang isip ang Diyos. According to His plan, God provided a way. Joshua, I believe so, ay hindi niya alam kung ano yung gagawin ng Diyos. Lalo na ang bayan ng Israel. Hindi nila alam kung ano yung paraan ng Diyos. But kung ang Diyos ang nangako, Diyos ang nangako sa kanilang mga magulang na you will possess the lands. Anumang bagay na pipigil, ang Diyos ay laging may paraan. Ano ang bagay na pwede tayong pigilan kahit man sa ating panahon? Kung ikaw ay sumasampalataya, ang Diyos lagi ay mayroong paraan. Sino ang magsabi, Panginoon, salamat dahil naghanda ka ng paraan para sa akin. Hallelujah. Dahil meron ka ng inihanda ng mabubuting bagay. Dahil meron kang pangako, Diyos, ng kalayaan, ng kaginhawaan. Hallelujah. Isang araw, tatapusin ng Diyos ang mga pagtangis, ang mga pagluha. Sino sumasampalataya sa umagang ito? Isang araw, tatapusin ang karamdaman. Isang araw, tatapusin ang paghihina ng laman. Hallelujah. Lahat ito ay pangyayarihin ng Diyos. Kung ating ihanda lagi ang ating puso na malinis, dalisay. God still, according to His Word, God still do wonderful things. At maaring, mamayang hapon, maaring bukas, sa makalawa, o ng mga bagay na ating tinatayuan sa mga salita ng Diyos pinanghahawakan, dalahin ko na hanggang ngayon, nariyan kayo, tumatayo sa mga pangako ng Panginoon. Dalahin ko na nandiyan kayo, na nagpapalakas sa presensya ng Diyos. Mula pa kanina, so glad, hallelujah, na-enjoy natin ang presence ng Panginoon, napakasarap. Hindi lang pakinggan ng mga tinig nawa, hindi lamang sa mga magandang boses, inihandog ninyo ang inyong mga buhay, mga kabataan, kundi ginagawa niyo yan for the glory of the Lord who called, who is faithful, at hindi nagkulang sa buhay ninyo. Hallelujah! Bonus na lamang yung mga gandang tinig, yung mga preparation na maayos, pero higit sa lahat ang ating puso ay laging sanctified, malinis, consecrated, malinis sa lahat ng bagay na pwedeng pumigil sa gagawin pa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kayo ba ay merong ina-expect sa mga panahon nito, mga kapatid? Kayo ba ay kasama namin na naludulog pa sa Diyos na magbuhos pa ng saganang biyaya sa kanyang iglesia sa huling mga araw na ito? Sino pang kasama namin na tatayo sa mga pangako ng Panginoon? God is preparing this ministry. Ang iglesia ito ng Panginoon, hindi lang tayo kundi ating ang mga kasama, mga mananampalataya all over the world. Lahat ito ay inihanda for a great meeting in the air. But could you imagine, bago mangyari yun, God still has a plan. May gagawin pa siya dito sa ibabaw ng lupa. Mayroon pang pagbubuhos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kanila na mayroong pag-asa sa bagay na ito. Nung mga kapatid, sa huling mga bahagi, dahil ang oras natin ay hindi na paitulot, we have to prepare sa ministers meeting. Pero isang bagay aking tinitingnan sa part na ito, when the Lord says, when Joshua speak to Israel, prepare yourselves, sanctify yourselves.
Anong nakita niyo mga kapatid? Nang sabihin ito ni Josue, merong biyaya ang Diyos na inilaan sa bayan na ito. Ang nakikita ko is, ang biyaya ng Diyos na hindi ang Diyos na pagod mula nang tawagin si Abraham, lumabas sa kanyang angkan, ipinanganak si Isaac, si Jacob, marami nangyari sa gitna ng Israel, naalipin pa sila sa Egypt. Ang biyaya ng Diyos ay sinamahan sila hanggang sa pinakadulo. Before crossing the Jordan, we can see the grace still there. Ang Diyos pa rin ang gagawa. Huwag kayong mag-alinlangan. Crossing the Jordan River, ang Diyos ay gagawa ng himala. Ang Diyos sa kanyang kaisipan ay mayroong mabuting plano. Kaya huwag na tayo mag-isip, Pastor, ano aking kakainin bukas? Ano mangyari sa bukas ko? Ano aking susuotin? Ano mga bagay na, ano nang gagawin ko? Magtatrabaho, mag-aaral. There's so many things na pwede natin gawin. Pero huwag niyo kalimutan, we're still longing for the day na ang iglesyang ito ay ibabangon ng Diyos sa uling mga araw with strength, with might, with power sa Espiritu ng Diyos. Kung tayo man ay tumanggap ng mga blessing materially, bonus na lamang ito mga kapatid. Pero ang pagtawag ng Diyos ay ang kapangyarihan sa kaluwalhatian. Ang pagtawag ng Diyos ay pagbibihis, pagsusuot ng kaluwalhatian na inihanda ng Diyos, pagpapalit ng katawan na mahina tungo sa katawan ng malakas, pinagpala, maluwalhating katawan, tungo sa mga pangako ng Diyos sa uling mga araw nito. Kayo ba ay mayroong pananampalataya sa umaga nito mga kapatid? Na ang Diyos na nangako sa panahon pa ng mga apostol ay binitawan na ang mga salita na yan. But yet tayo ay nag-aantay, we're longing. Yung ating tininan kayo na nakalugan ng expected end is about the things that we are longing. Mga bagay na ating inaantay sa uling mga araw na ito. I just want to read more verses and we will close this. Puntahan natin itong Joshua chapter 21. Kung bakit ko sinasabi na ito'y biyaya ng Diyos na hindi nag-iwan, hindi nagkulang. Because in Joshua 21, sa panahon na si Joshua ay magpapaalam sa gitna ng Israel, we can read this. Doon tayo sa 21 verse 43. Dahil napakita rito yung pangako ng Diyos na kanyang tinupad sa gitna ng Israel. So the Lord gave to Israel, Joshua 21:43, all the lands of which He had sworn, kanyang ipinangako to give to their fathers. And they took possessions of it and dwelt in it. Verse 44, the Lord gave them rest. The Lord gave them rest all around, according to all that He had sworn to their fathers. Ilang taon na nakalipas ang Diyos ay sumumpa kay Abraham at ngayon ay binigyan ng katuparan ng Diyos before their eyes. According to all that He had sworn to their fathers, and not a man of all their enemies stood against them. Could you imagine, ginapi ng Diyos, ng Israel, ang lahat ng kaaway. The Lord delivered all their enemies into their hands. Hindi ba napakainang isipin na mag-rapture at lahat ng kaaway ay gagapiin ng mga mananampalataya? Bago mag-rapture, ipapakita ng Diyos ang kalakasan sa iyo that you are an overcomer. You see? At ang sabi niyan, not a word failed. Yan. Walang salita na nagkulang of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel, all came to pass. Lahat ay pinangyari ng Diyos. Isang araw, bilang mga mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, isang araw, ito rin ang mamumutawi sa iyong labi. There's no word na sinabi ng Diyos na hindi nangyari. Lahat ay pinangyari ng Diyos. Ano kayang class, ano kayang uri ng kagalakan? Ang mabangon sa gitna ng mga mananampalataya in preparation sa glory. Lahat ay
tatayo, lahat ay sasamba, lahat ay magpupuri, magpapasalamat, because all the words had passed. Nangyari, according to the word, nangyari lahat ng sinabi ng Panginoon. Kaya ngayon, kung ano man ang kulang sa atin, mayroon pang mga araw, may mga panahon pa, pupunuin ka ng Panginoon. Ano pang kulang sa inyo mga kapatid? Ano pa yung mga bagay na hindi nyo pa nasaksiyan sa salita ng Diyos? God will fulfill it! One of these very days, sanctify your lives because bukas, maaring mamayang hapon, the Lord is preparing. Maaring mamaya, maaring sa mga dati na mga araw, the Lord is preparing. Punta natin ng chapter 23. Dito naman, yung time na si Josue ay nagpapaalam na. Inulit niya mga bagay na yan. Sabi niya, verse 14, behold, this day I am going the way of all the earths, and you know, alam ninyo, in all your hearts, and in all your souls, that not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. Because kung pag-uusapan ang pangako ng promised land, lahat na nangyari in that time of span, mula nang tawagin ng Diyos si Abraham hanggang sa crossing ng promised land, lahat ng lumabas ng salita sa bibig ng Diyos ay pinangyari sa bayan ng Israel. Ang sabi diyan, not one thing has failed of all the good things which the Lord your God spoke concerning you. All have come to pass for you. Not one word of them has failed. Si Josue ay isang buhay na saksi. Mula pa nang sila ay lumabas sa Ehipto, kasama nila ang kapangyarihan ng Diyos. Mula pa sa pagkaalipin, kasama nila ang presensya ng Diyos. Inilabas sila ng Diyos sa pagkaalipin. Ipinakita ng Diyos na ang Diyos ng kailang ama si Abraham ay Diyos na buhay magpakailanman. Diyos na nangako na tapat, nang sabi niya, aking sinabi, hindi ko baga gagawin. Kaya sa mga panahon na ito na si Josue nagpapaalam, sumasampalataya ako na ang kanyang buhay ay fulfilled. Nagpaalam siya na mayroon siyang malaking pagtatagumpay. Hindi lamang bukod na yung mga bagay ng kaaway, mga kaaway na kanilang pinagtagumpayan. Higit sa lahat ay ang biyaya ng Diyos ay nagtagumpay sa buhay niya. Walang kaaway na nakapigil sa mabubuting plano ng Diyos. At sa mga huling mga araw na ito, as I'm closing, yan din ba ang ating panampalataya, mga kapatid? Kahit sabihin nyo na ngayon sa akin, napakahirap ng kalagayan mo ngayon. Pero walang bagay na hindi kayang bigyan daan ng Panginoon. Nang si Josue nag-usap, prepare, sanctify yourselves, minsan pa pinapatunayan, ang biyaya ng Diyos ay muling gagawa kay kilos. Kaya nakikita ko doon is, I can see the grace, Lord. Tunay nga na hindi mo pinabayaan ang iyong bayan. And I can also say, bago pa matapos ang mga panahon ng mga panahon na tayo nag-aantay sa kalwalatian, ay masabi ko rin na lahat ng bagay ng ating paghihintay, it's all worth it. Sa araw na yun, we can all say, walang isang salita ng Diyos ang hindi niya tinupad. Ating palapakan ng mga kapatid, hallelujah! Sa Diyos ang lahat ng papuri, sa Diyos ang lahat ng kadakilan. Ang Diyos kahapon, ngayon at bukas ay nanatiling Diyos na tapat sa kanyang salita. Hindi siya kailanman nagbago. Hindi siya kailanman nagkulang, hindi siya nagkait. Sabi ni David, hindi ang Diyos nagkait. Ang kanyang kamay ay hindi umiksi para abutin tayo sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Tayo lahat ay magsitayo. Come on. Sambahin natin ang Diyos na mabuti sa atin. He's all worthy. Salamat sa Diyos na nagtatapat. Habang inihanda yung song na aking request, I see grace. Tayo ay dumulog muna, manalangin sa Panginoon.
Panginoon namin Diyos, muli salamat sa araw na ito. Salamat po sa iyong salita na aming tinunghayan. Aming mga puso, O Diyos, ay totoong nagagalak sa iyong banal na presensya. Sa pasimula pa lang, Panginoon, ang gawain na ito ay pinakita mo na, O Diyos, that you're here. That you're in the midst of your people, Lord. Ang iyong banal na presensya ay gumagawa sa bawat isa sa uling mga araw na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama, pagsusugo ng iyong mabubuting kalooban. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming inaakay sa huling mga araw, Lord, preparing for that day na iyong ipinangako sa bibig ng likod si Apostol Pablo, na kanyang sabihin, Panginoon, I would not you be in ignorance of this mystery. Na ang mga namatay kay Kristo ay ibabangon ng kanyang kapangyarihan sa uling mga araw. At kami, Panginoon, na mahadatnan ng buhay, we shall all be changed. Sabi ng iyong salita, in the twinkling of an eye. Nagpapakita, O Diyos, ng iyong biyaya ay yung inihanda sa araw na yun. Ang mga dakilang bagay, O Diyos, ay inihanda mo na. Tapos mo nang sinalita, O Diyos, ang pagtatagumpay. That flesh and blood cannot inherit your kingdom, O God. Kailangan namin, Panginoon, mapagtagumpayan, O Diyos, ang maraming mga bagay sa lupang ito, kasama na ang aming mga katawang lupa, na dahil sa mga kahinaan sa laman ay nagiging reason para mapigilan ang iyong pagkilos. Upang ang iyong pagbubuhos ng iyong mga gawa, ng iyong kadakilaan, ng iyong banal na espiritu ay mapigilan dahil sa mga kakulangan, O Diyos. It is because sometimes ay pinipilit namin manatili sa ganung bagay. Pero katulad ng iyong disciple na si John ay nanalangin, Lord, help us. Strengthen our faith, Lord. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan pa. Tulungan mo kami sa aming mga kakulangan pa, O Diyos. Tulungan mo pa kami sa mga pag-aalinlangan pa sa iyong salita. And strengthen our faith, Lord. Ihanda pa namin ang aming sarili. Consecrated, dedicated. Because bukas o sa mga dati na oras, panahon, ay meron ka pang inihandang mabubuting bagay sa buhay ng iyong mga banal. Oh, we're longing for that day, Lord. Panginoon, kung mayroon pang pumipigil, Lord, sa puso namin, we're more than willing na ayusin mo pa ang aming buhay, O Diyos. Maalis pa sa amin ang kawalan ng tiwala sa iyong salita. Maalis pa sa amin ang kawalan ng pananampalataya, O Diyos. Help us, Lord, na kami ay makabangon, makatayo sa harapan ng mga kaaway. Dahil ikaw nagsabi kung paano ako ay sumakay Moses. Kung paano ako ay sumakay kay William Branham. Kung paano kayo sa inyong mga magulang. Hallelujah. Ang iyong salita ay hindi na bago. It's still the same. Hallelujah. Yesterday, today, and forever. It will remain the same, Lord God. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Ang iyong iglesia ay binigyan mo ng pagtatagumpay laban sa lahat ng gawa ng kaaway sa uling mga araw na ito. According to your word, we will possess every gates of the enemy.
Hallelujah! At hallelujah, there's no gates of hell shall not prevail according to your word, ay walang daan ng impyerno ang babangon or magtatagumpay sa iglesyang ito, sa iyong mga hirang, o Diyos, sa mga araw na ito. Lahat ito ay kayang pagtagumpayan ng iyong mga banal. Hindi sa aming sariling lakas, sariling karunungan at kaalaman, Lord, kundi ito'y dahil sa iyong kalakasan na iyong gagawin sa aming harapan, O Diyos. Ihanda mo pa ang aming buhay, ihanda mo pa ang bawat isa. I pray for your young people, O Diyos, in this generation, na kanilang may handog pa ang buhay nila sa iyo, O Diyos. Na walang bagay sa libutan ito makapigil. Hallelujah. Ang sanlibutan ay napakalakas ng influence sa mga araw. Ang kasalanan ay lumalago at lumalago sa mga araw. Sanctify your young people. Hallelujah. Dedicate them, O God, to you. Consecrate them, O God, to your presence. Hallelujah. Iayos mo pa ang buhay nila. Ihanda mo pa. Kasama ang mga edad na, mga may gulang. Lahat kami, O Diyos, prepare ourselves to the outpouring of your spirits. Hallelujah. Sa pagkilos pa ng iyong biyaya sa mga araw. Because when Joshua said, prepare yourself, sanctify yourself, that means your grace still the same, Lord God. At sa mga araw, ganun din ang amin nakikita. We see grace sa iyong biyaya, O Diyos. We see your word. We see your presence moving in the midst of your people. Panginoon, kung mayroon mang karamdaman nito sa aming kalagitnaan, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ay aming sinasaway ang karamdaman. Hallelujah. Kung mayroon mang kanumpayan, ay aming sinasaway, ay aming winawasak. Hallelujah. Because the Comforter has come. Ang mga aliw ay dumating. Hallelujah. The Lord of the harvest has come. Hallelujah. Para ayusin pa ang buhay ng kanyang mga banal. To sanctify His people, His church sa mga araw. I-consecrate pa ang buhay ng iglesia, malayo sa gawa ng sanlibutan ito, O Diyos. Lord God, we worship You and we adore You, O God, sa buhay namin. Dahil Ikaw ay Diyos na dakila at tapat, malakas na Diyos at makapangyarihan na Diyos na gumagawang patuloy sa iyong mga banal. Bless Your word in our hearts. Be reminded, O God, sa buhay namin that You still speaks today in a still small voice. Panginoon, Ikaw ay nangusap sa puso ng iyong mga banal. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong patuloy na pangusap sa aming kalagitnaan. Lahat ng kalwalatian ay tanggapin mo, Diyos. Papuri, pagdakila ay sa iyo lamang maibalik sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. And everybody say amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon.